Relic po, yan po ay mula sa kanyang buto. Ilibing siya kasama na Birhen ng Los Angeles. Alam niyo po ba na ito po ang nangusap sa kanya? Na imahe na ito ang stigmata. Dito po tayo sa St. Francis of Assisi Parish ng May Kawayan, Bulacan. Na ang hantungan ay madilim na hukay. Konting kaalaman lang po sa ating St. Francis of Assisi. Alam niyo po ba na ang kanyang pangalan ay Giovanni di Pietro di Bernardon? At siya po ay nabuhay noong 1181 hanggang 3 October 1226. At siya po ay mas kilala sa, siyempre, Francis of Assisi. Siya po ay Italianong mystic, poet, Catholic friars, at siya po ay nag-found ng order ng Franciscan. Ang ating po St. Francis of Assisi, siya po ay nagmula sa mayamang pamilya kasi yung kanyang tatay ay merchant. Nagtitinda sila ng mga tela at silk. Pero siyempre, ang nangyari sa kanya ay naghirap siya hanggang siya ay namalimos. Pero ito ay hindi naging hadlang para sa kanyang pagiging holy. Okay? At iyon ang maganda sa ating mga santo. Pakikilala po natin ang kanyang attribute o yung appearance niya na siya po ay may Franciscan habit o abito na meron siyang mga kasamang birds, animals. Minsan meron siyang kasamang stigmata, crucifix, book at siyempre ang skull o bungo. Yung lubid na nakatali, meron tatlong tide o nakatali na nakabuhol ng tatlo. Ang ibig sabihin po ito sa Franciscan Order ay yung 3 Franciscan vows na poverty, chastity at obedience. Noong 1219, sa Egypt, kinonvert niya ang sultan na si Al-Kamil at na-inspired niya ang Christian life at naging preacher din siya. Siya po ang patron ng mga poor people o mahihirap. Patron din siya ng ecology. Patron din siya ng animals, yung mga stowaway, mga merchant, o yung mga nagbi-business. At alam niyo rin po ba na ang ating St. Francis of Assisi, siya po ang naglagay ng nativity tuwing Kapaskuhan. Ayan, kaya po yung ating mga dekorasyon tuwing Pasko, siya po ang nagbigay ng buhay nito para sa ating selebrasyon ng Kapaskuhan. Nice to know. Okay, kasama natin si Brother Rap dito. Pakikita na sa atin yung exhibit ng buhay, konting buhay ng ating mahal na patron ng San Francisco ng Assisi o St. Francis of Assisi. Okay? So, ano po? Ayan. Ito po yung Ayan, pakita sa atin. chapel po ng pagkamatay ni San Francisco. Dahil Ayan. nung unang panahon po, hiniling niya po sa mga kasama niyang Franciscano nung bago siya mamatay na ilibing siya kasama ng Birhen ng Los Angeles sa chapel ng Birhen de Los Angeles. Kaya yung pong Birhen ay ang Birhen ng Los Angeles. Ayun. Tapos Tapos ito yung ano natin, ano? Transitus. Transitus. Noong 3 ng October 1226, araw ng Sabado. Nakatalaga sa Mahal na Birhen ay pumanaw si San Francisco de Assisi sa kapilya ng Mahal na Birhen ng Anghel sa Porciuncola, Italy. Italy. Ginugunita taon-taon ang buong kapatiran ng Franciscano bilang Transitus. Ang buong kapatiran ng Franciscano mula sa ating daigdig patungo sa buhay na walang hanggan. Yan. Pagdiriwang ito na hindi lamang sa isang pagunita para sa makabilang buhay, bagkus ito ay isang pagdiriwang sa halimbawa sa kanyang pinamala sa atin. Pagkakataon din ito upang tayo ay tagasunod ni San Francisco sa kanyang inspirasyon sa isang buhay na pagiging ilaw ng ating kapanahunan. Ayan. Amang San Francisco ng Assisi, ipanangan mo kami. Tapos ito po ang ating imahe. Relic to, relic ano? Relic po, yan po ay mula sa kanyang buto. Ito pong nasa loob niyan ay ang relika ng St. Francis of Assisi na buto. Ano? Buto to, buto niya. Ayan, tapos ito yung kanyang imahe. Ayan. Tapos dito naman, nagkaroon siya ng stigmata. Nagkaroon ng apparition muna ang anghel. Serapim. Kasama po ng Serapim ang krusipiho ng ating Panginoon. Yan. Nung binigay po niya ang stigmata kay San Francisco noong Ay. Setyembre 14. Yun. Tapos ito yung pinakikita sa atin sa imahe na ito, ang stigmata. Konting kaalaman lang po. Alam niyo po ba ang stigmata? Ito po yung na-experience ng ating mahal na Panginoong Kristo
At ito ay na-experience ng isang tao. Ano ito? Yung mga sugat sa kanyang katawan. Gaya ng yung tusok sa kanyang tagiliran, yung tusok ng pako sa kamay at sa paa. At yung siyempre pagpapakasakit, yun po yung stigmata. At konting kaalaman lang po, alam niyo po ba siya ang kauna-unahang bukod tangi na alam na nagkaroon ng stigmata. Ang ating San Francisco ng Assisi. Pangalawa, ang Padre Pio. Ayan po ang ating San Francisco ng Assisi. Kanyang pagkakahimlay. Siyempre, ito na yung binasa natin kanina, ang Virgen de los Angeles. Virgen ng mga anghel. Hey, wait, but there's more pala. Meron pa palang exhibit tayong pupuntahan. Pakikita natin dito sa amin sa Mikawayan. Siyempre, ganoon lang tayo. Tour ko na kayo. Ito yung comfort room dito sa likod ng bisita. At saka ito pa, ang ating St. Francis of Assisi na merong mga dove. Yan. At ang catering natin dito. Wow. Amazing. Yan, ang ganda ng catering dito eh. Ito na po tayo sa parokya ni San Francisco de Assisi sa lungsod ng Mikawayan. Ito yung exhibit natin. Siyempre, welcome sa ating exhibit ng ating St. Francis of Assisi. Tara, pasok tayo sa loob. Tara. Yan. Ituturo na tayo ni Sir, siyempre. Ito yung entrada natin. Yan, yung unahan. Tapos dito, meron tayong painting ng cross. Yan, ito na. Wow! Yan. Ito Ganda. po ang imahe po ng stigmatation ni St. Francis. Dito niya po tinanggap ang stigmata ng mga sugat ni Cristo. Ayun, ito yung pagpapakita ng pagtanggap ng stigmata. Ito po pala ay 800 na anibersaryo ng pagtanggap ni San Francisco de Assisi sa mga sugat ng ating Panginoong Kristo. Na ito po ay naka-date noong September 17, 2024. Yun. Kasi yung pong kanyang pagkakatanggap nito ay noong 1224, kaya 100 taon. Tsaka ito yung mga sulat dito, ano. Ito pa, pakita ko sa inyo. Ganda. Si San Miguel Arcangel po ay ang tagapagtanggol ng Orden Franciscano. San Roque, ang ating mahal na patron, ang Apo Roque. Si San Roque po ay kasapi ng Tercera Orden at patron laban sa mga salot at sakit. Ito yung encomienda. Mga nakasulat pa siya sa Kastila. San Pedro Julian A. Mart, kasapi po ng Tercera. Ito po si Santa Margarita ng Cortona, kasapi ng Tercera Orden, mga Franciscano at patron ng mga dalagang ina. Dito pala tayo tatakbo pagka meron tayong problema sa atin. Siyempre, yung mga single parent. Nararantangan na kasi naman. Kasinungalingan nga naman. Order of St. Francis sila kasama. Reyna at patrona ng Tercera Orden. Saint Isabel of Hungary. Pero sa atin, sa Malolos, ito ay Hungaria. Sa kanila ay Santa Isabel de Hungria. At sumunod naman, Ay si San Fernando at si San Luis de Francia. San Luis. Si San Fernando po ay hari at kasapi ng Tercera Orden, patron ng mga inhinyero. Yun. At si San Luis de Francia naman po ay hari at patron ng Tercera Orden. Okay. So ito po pala, sa Pampanga ko lang narinig ang San Fernando at siyempre ang San Luis de Francia. Ngayon nakita natin yung kanilang imahe dito sa Mikawayan. Only in Mikawayan. Ang susunod natin is San Benito El Moro. Ayan. Siya po ay kasapi
na hindi pari ng Primera Orden. Okay. At unang Afrikanong naging santo. Okay. Patron ng mga Afrikano siya po yan. Okay. Ito po, nakita niyo to. Ito pala ang lupang mapa ng Bukawi. Wow. Bisita lang ito. At syempre, dating bisita. Bisita lang po siya. Okay. So dito po pala noong 1606 sa mapang ito mula 1800s nakikita ang baryo ng Bukawi tulad ng Bunlo, Bambang, Taal, Lalumboy, Binyang at iba pa. Ang espasyong itim na mapa ay ilog na bumabagtas sa bayan ng Bukawi. Ayun. Ganda Ito naman ang patron syempre ng Bulacan-Bulacan. Syempre ng Obando pala. Patron ng Obando ang San Pascual Belyon. Siyempre kasapi rin siya sa Primera Orden naman ng bayan ng Obando naman siya. Yan. Tapos dito naman ang anak ng ang sige, Obando sige. din po ay anak na bayan ng May Kawayan. anak na bayan nga naman ng May Kawayan ng Obando. At siyempre ang San Diego de Alcala Ng Polo. ng Polo, patron ng Polo, Valenzuela. Yan, ito naman. Mga anak ng May Kawayan. Mga anak daw po ito ng May Kawayan na ito kasama sa exhibit natin. Tapos meron din tayong isa dito ang San Pedro de Alcantara Mula sa na Taal. Taal Bukawi naman. Ito yung ating mga anak ng May Kawayan na mga bayan. Okay, ito naman ay San Luis de Tolosa, kasapi ng Obispo Primera Orden. Ayan. At syempre, dito sa ating central na altar natin dito, ang San Francisco de Assisi. Sa ama at orden ng Franciscana, mahal na patron ng lungsod ng May Kawayan. Okay, ito naman po ay si San Buenaventura, kasapi ng Pari Primera Orden. Dr. Sarapicus, simbahan. Saan yun? Pantas po siya ng simbahan. Pantas na Naging- simbahan. Ayan, naging doktor po, doktor ng simbahan or tagapangasiwa. Tapos isa rin po siyang kardinal. Okay. Doctorate ng ating simbahan, Doktor. Okay. Ito si San Buenaventura. Yan, ito po yung sinasabi ko po kanina. Ito daw. Si San Pedro Bautista. Ayan, San Pedro Bautista. Kasapi ng Martir Primera Orden. Pinagmamalaki ng paring Ordestino. Ito yung sinasabi ni Sir sa ating kanina, ni Brother, na ito po ang nagtatag ng ating simbahan. Ngayon, na-destino siya dito. Oo. Distance siya? Naging isang santo. Yun. Ngayon, siya ay isang santo na ang ating San Pedro Bautista. Pilipino ba siya? Hindi Ayan. Ang kapistahan niya ay nasa February 6, paring martir ng unang orden. Na-destina mismo sa May Kawayan. Ipinadala siya ng San Franciscano sa Hapon upang mangaral ng mabuting balita. Yun pala. Tapos ito naman, San Fidel de Sigmaringa. Sigmaringa. Kasaping pari na martir, Cappuccino ng Primera Orden. Ito pa. Kakaiba siya, So, parang siya ay makakasama din sa ating mga, ano ba tawag yan? Yung San Pio de Pietrelcina. Siya naman po ay kasaping paring Cappuccino ng Primera Orden. Puro ito po ay siyempre Franciscan Order. Ayan. Tsaka siyempre dito naman ang ating San Catalina de Bologna. Malikhaing sining. Yun Maganda pala ng mga patron dito. Ito ba sinasama rin sa procession? Bukas po, kasama po siya. Bukas. Tapos ito naman ay Santa Rosa de Viterbo. Ganda rin, ito pala Santa Rosa, ito siyempre ang Santa Clara de Montefalco. Dati daw po itong Franciscano, ngayon ay Agustino naman. Kasama na sa Augustine Order.
Agustinian Order. Yan. Na dating Franciscan Order. Ngayon naman, ang huli natin ay siyempre si San Juan 23. Yan. Kasapi ng Tercera Orden. Ikaw, 261 na Papa ng Simbahan Katoliko. Ay, ito pala si San Juan. Isang nakakamanghang exhibit po ito na pinuntahan natin dito sa simbahan ng May Kawayan. Dahil po, yung ibang mga imahe dito ay ngayon ko lang po nakita. Na palibasa sa atin po sa Malolos, ang atin pong mga imahe ay siyempre, sabi nga ni Sir, Agustinian Order, dito naman po ay Franciscan Order. Kaya po yung mga imahe dito kakaiba rin. Kapag ka po kapistahan dito, ito po ay nag-uumpisa ang ating, kailan? Ito nag-uumpisa tuwing Nobenaryo. Nag-uumpisa ito ng September 25 at matatapos ito ng pagkatapos ng kapistahan. Kinabukasan. Ayun. So, pagkakapistahan ng October 4, matatagpuan po nyo dito sa amin yan sa May Kawayan para pwede nyo pampasyalan at makita ang magagandang imahe na galing pa sa iba't ibang anak ng May Kawayan na bayan. Yan. Very good. Okay, konting kaalaman lang po. Ito po nakikita natin ay San Damiano Cross na nakasabit sa simbahan ng Assisi. Alam niyo po ba na ito po ang nangusap sa kanya na ating Panginoon Jesucristo na sinabi niya na fix my church, na kailangan mong ayusin ang ating simbahan. Kaya po ginawa ito ng ating mahal na patron ng siyempre St. Francis of Assisi dahil dito sa imahe na to. Makikita po siya sa may harapan ng simbahan na nakasabit. Ayan, kinuha na pala yung San Antonio de Padua natin eh. Tapos dito, siyempre, Beato Juan Dans Escoto, kasaping paring Primera Orden, kampiyon ng Immaculada Concepcion. Ayun. Ito siya. Oh, ganda, no? Tapos susunod ay ito. Santo Domingo de Guzman. Yan. Kaibigan ni San Francisco, tagapagtatag ng Orden Dominicana. Mga Dominican naman to. At ito pa, ang ating San Bernardino de Siena. Wow. Paring kasapi ng Primera Orden, tagapagpalaganap ng debosyon sa banal na ngalan. At siyempre ang Santa Clara de Assisi, siyempre. Ito ang sinasayawan natin. Ano? Ito po ay patron na ng Barangay Holo dito sa May Kawayan. Ito po isang istorya pa dito sa atin. Alam niyo po ba na noong 1748 simulang pag-aralan ng mga otoridad kung nararapat na ihiwalay ang bisita ng San Jose mula sa parokya ng May Kawayan. Ito ay pambungad na pahina na pinadala ng Franciscano kay Fray Juan de Arechedera na obispo ng Nueva Segovia, Ilocos Sur. Nirang na hari ng bilang gobernador general ng buong Pilipinas. Si Obispo Archedera ay tubong Valenzuela sa Timog Amerika. At ito yung kanyang sulat. Siyempre, sa uling pagkakataon, pakikita ko ulit sa inyo ang ating mga imahe dito na exhibit ng mga Franciscan Order dito sa amin sa May Kawayan, Bulacan. Ganda, oh. Wow. Ito pa. Ito pa. Siyempre, ang ating San Francisco de Assisi. St. Francis of Assisi. Ayan pa. Dito ulit yung huli natin. Sa may gitna ng ating exhibit. Okay, kasama natin si Father Mark ulit ng IFI. Ayan, ng May Kawayan na nadaan ako dito eh. Opo. Pakikita niyo sa atin itong kanyang ating patron. Ng original na patron ng Aglipayan. Ito ang San Francisco ng Assisi din, no?
Oh, yan oh, ganda oh. Katatapos lang ng prosesyon namin. Opo. Alam naman natin pagka nagkakaroon ng okasyon dito sa atin, ang Catholic tsaka Aglipay sabay minsan. Oo, ano? isa lang po kasi ang piyesta, isa lang ang pistang bayan dito. Kaya Oo nga. magkasabay. Katulad Yan. ng pinaliwanag doon sa nakaraan na vlog ni Sir Alfax. Oo. Ayan, si St. Francis of Assisi, patron siya ng kalikasan. Oo nga, tama. Patron siya ng mga naghahangad ng kapayapaan. Yun. At siya'y pinipinta kasing patron ng may kawayan. Ito yung relic stone niya. Ito naman yung relic stone niya. bato mula sa libingan ni St. Francis of Assisi na binivenerate mula pa yung sa Italy ha. Oo. Na nandito sa aming parokya. Ayun. Yung isang antigong birhen namin. Ito pa yung... Pinakamatandang birhen sa buong may Asa tingnan nga. Ito pala ang... Ano ba to? Purisima Concepcion. La Purisima Concepcion. Ito. Ayun. Wow. Ito yung kila Ito Father. po, Oh. ang pinakamatandang birhen sa may kawayan na nag-iisa sa titulo na isang nag-iisang reyna at pinipinta kasi ng bayan na ito. Okay. Sa Aglipayan Church. Mga ilang taon na to, Father? More than 200 years. More than 200 years na pala. Matagal na. Ang simbahan na Aglipay dito, 1917, na itinayo siya kaya nagre-range siya sa around 107 years. Ayun. So, mga 100 na. At napunta na ulit tayo dito siyempre sa ating Aglipay Church. At nakita na sila, Father. Salamat ha. Salamat din Uy, po, sa salamat. susunod, fiesta. Next time. Okay, sana po nag-enjoy kayo dito sa ating munting tour para dito sa, siyempre, exhibit ng Franciscan Order dito sa amin sa May Kawayan. Next time na lang. Welcome! Welcome! Kasama natin mga tropa sa drum beaters. Happy! Yeah! Ito si Idol Ibes, tsaka si Sky. Shoutout kami. Anong apelido pamilya? Lejano po. Lejano family ng And Salon family po. Encelon family ng anong baryo? Ng may kawayan, Zamora. Zamora, May Kawayan, Bulacan. At kakaway kami. Hi! Kasama natin si Idol Edwin Castillo. Shoutout kami sa Castillo family dito sa amin sa May Kawayan. Kakaway kami. Salamat, Idol. Subscribe na kayo kay Alpax TV. Yes, thank you. O, kasama natin sila Mami Lucy Manalo at saka si Lori Aison ng May Kawayan. Bulacan. Ng Bulacan. May Kawayan, Bulacan. Calvario. Calvario. May kawayan Bulacan. Tsaka saan? Calvario din. Shoutout kayo sa pamilya. Apelido. Apelido po. Manalo. Manalo at Aison. Aison. Kakaway ka. Hi. Hello. Nagpunta kami sa exhibit. Siyempre, sa lahat po ng mga bago na sa channel natin, ano pa, subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Kung gusto yung video natin, share nyo na. Until next time mga Tropax, keep safe and keep moving always. Bye-bye.